obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Lahat ng nagtatraining para maging dalubhasa sa sports ay nagkakaroon ng pagkakatipid sa kanyang sarili. May control sa kanyang sarili. Sa buhay Kristiyano rin, upang maging dalubhasa ka at makatapos ka sa iyong takboy Kristiyano, magkaroon ka rin ng pagtitipid sa iyong sarili. No? Hindi yung biglang nagwawala. Kinakailangan control mo ang iyong spirit. Now they do it to obtain a corruptible crown. Ang kanilang nakakamtan sa kanilang marathon ay isang gantimpala na nasisira. But we are incorruptible. Ngunit sa buhay Kristiyano, sa buhay takbo, takboy ng Kristiyano, may gantimpala. Hindi lamang para sa lahat ng tumatakbo, kundi yung gantimpala na yun ay pang walang hanggan. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body, and bring it into subjection, not that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Ang buhay Kristiyano ay madalas inahalimbawa sa buhay ng isang atleta. No? Ang pagkakaiba lamang siguro ay sa buhay atleta, merong nanonood, merong naglalaro, merong kasali sa laro, merong nanonood, may spectators, merong participants. Sa buhay Kristiyano, sa sports ng pagiging Kristiyano, lahat tayo ay participants. Ewan ko lang sa inyo kung may mga nanonood lang. No? May mga pumapasok lang sa church, pinapanood lang, wala ba? O sige, kanta kayo dyan, out kayo dyan. O sige, maglaro kayo ng sports fest dyan, ako, manonood lang. Pero hindi ganun. Sa buhay Kristiyano, lahat tayo ay kasali. No? Meron lamang, I think there would be at least 4 points that is raised in the verses that we have read. 4 points that will give you not only pointers to be able to do a good game, but also to have a good Christian life. No? A finishing Christian life. Then ang problema na marami, sali ng sali sa pagka-born again, pero hindi nila tinatapos yung takboy Kristiyano. Somewhere along the line, they give up. Ayaw namin magpatuloy. Yun. So dapat tapusin mo ang iyong takbuhin Kristiyano. I'm very fond of likening this to a marathon race. Noong una, pag sumali ako sa race, 5K, fun lang. Fun lang. Katuwaan lang. And then later on, sumasali ako sa 10K. Yet it's still a fun run. Later on, sumasali na ako sa Yakult, no? 10 miler. That's a 16-kilometer run. Then sumasali na ako sa Adidas. It's a half marathon, no? It's a half marathon race. That should be about more than 21 kilometers. Pagkatapos, sumasali na ako sa full marathon. It's a 42 plus kilometer run. Anong nandito? Dapat meron kang objective. No? Sa inyong paglaro, dapat meron kayong objective. Anong objective? Na hindi lamang ninyo
matapos yung laro, kundi magkamit kayo ng gantimpala. Sa sports fest, maaaring magkamit kayo ng trophy, medal, o kaya pangalan, o kaya anong malay nyo, baka makapag-break kayo ng record. No? You may be able to break a record. But the important thing is that when you finish to obtain a prize. Dapat may objective tayo, no? Hindi lang basta makapaglaro. The fun in the game is not just to play, but to be able to win. No? Ngayon, hindi sapat din na ikaw ay manalo. You should win to obtain a prize. Sa ating takbuhing Kristiyano rin, tayo ay kinakailangan tapusin natin ang takbuhing Kristiyano para magkaroon ng tinatawag na crown of life. Putong ng buhay. Ano sabi ni Santiago? Blessed is the man that resisted temptation or endured temptation. Pinagpala ang tao na pinagtitiisan niya na huwag siyang matalo ng mga tukso. Sapagkat pag siya ay napagtagumpayan niya ito, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. When he endureth, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to everyone that love Him. So, ano yung unang dapat nating isipin pag tayo naglalaro? Merong objective. The objective is to win and have a prize. But we are not after, in the Christian life, we are not after a corruptible crown. We are after the incorruptible crown of life. Okay. Pangalawa, siguro na ating mapulot dito, isang pointer pa. I have outlined 4 pointers at least. Pangalawang pointer ay training. No? Ang training, magsimula ka sa kakaunti hanggang palaki ng palaki yung kakayahan mo. Just like what I've said before, I started with 5 kilometers until I was able to do the full marathon of more than 42 kilometers. Pero hindi ka tatakbo ng 42 kilometers. And even if you're a runner, and if you have to run the 42 kilometer race, hindi mo matatakbo yung agad. Kailangan may preparasyon yan. Some would need 6 months training. Some would need 3 months training. Yung practice ko noon, tumakbo ako mula sa aming bahay, pakyat sa Antipolo, tapos pababa. Yun. That's about half marathon, no? Yung baligan na yun. Pero mag-practice ka. You start with the small ones. And then, you finish with the big ones. Tayo rin, sa ating takbuhing Kristiyano, tayo maharap ng mga pagsubok. Diyan mo ina-exercise ang iyong faith. No? Yung mga iba, ayaw nila mga pagsubok. Pero kung walang pagsubok, you'll never be able to know where your faith is getting you. Kailangan magsimula ka sa maliit. Practice. Habang lumalaki ng lumalaki, yung dumarating sa iyo ng pagsubok, ibig sabihin, lumalaki ng lumalaki ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi pananampalataya sa kakayahan, kundi pananampalataya sa kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo walang magagawa hiwalay sa Panginoong Jesus. Training, no? Simula ka, halimbawa, kung ikaw ay kagaya ko papayat-payat, simula ka sa 1 pound, no? Doon sa gym. Pagkatapos, 5 pounds, tapos 10 pounds, tapos 25 pounds. Kalaki po yung mga muscle. Pero hindi lumaki ang muscle ko. Pero matagal, meron akong endurance, no? So, you need training, no? Kanina, dapat klaro sa iyong kaisipan objective. Manalo o pang magkamit ng gantimpala. Sa buhay Kristiyano,
manalo ka sa pagkakamit ng putong ng buhay, ng crown of life. Pangalawa, training mo. Hindi ka maaaring manalo sa isang laruan na wala kang training. Pangatlo, discipline. Pag ikaw ay athlete, hindi ka pwede magpuyat ng magpuyat. Hindi ka pwede kumain ng mataba, no? Hindi ka pwede uminom ng soft drinks. Puro sugar. Hindi. Bakit? Ang mga yun nagpapahina sa iyong katawan. You need to have discipline. Disiplinado ka. Kumain ka yung magagandang pagkain, nagpapalakas ng iyong katawan. You need to have discipline. Kung panahon ng iyong exercise, mag-exercise ka. Ganun din sa buhay Kristiyano. Para lumakas ka, huwag kang kumain. Huwag mong ipasok sa iyong pagkatao yung mga napapanood, no? Na bumpa, yung bumpa. Huwag kang magbasa ng mga magazine, ng Playboy, no? O kaya, ano ba yung mga dyaryo na may hubot-hubad? Ewan ko lang, may mga dyaryo pa na gano'n. Huwag mong punuin na sabihin. Ano yung pupuno mo? Salita ng Diyos. No? Salita ng Diyos. Sapagkat ang tao ay hindi na mabuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Okay. At disiplinahin mo ang sarili mo. Pag panahon ng training, mag-training ka. Mag-training ka sa Panginoon. Pag panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mag-aaral ka. Huwag ka humarap sa TV at mag-unad doon, mag-unad ka na lang. No? There's a time for everything. And a season for every purpose that is under heaven. Meron ka panahon lahat yan. Pang-apat. Perseverance. Pagtityaga. Sa ating buhay Kristiyano, hindi puro pasarap. Meron pagpapasakit, meron mga tribulations, kagipitan, kapigatian, meron. Kuminsan, ayaw na natin tumakbo. No? Yung boksingero, pagka ayaw na niya, yung kanyang trainer, tatapon na niya yung tuwalya sa loob ng ring. Ibig sabihin, tapos na, give up na. Kuminsan yung ating buhay Christian sa hirap, no? Yun na yung panahon na I want to throw away the towel. I want to surrender. Sa aming mga marathoners, yun ang tinatawag namin na hitting the wall, no? May panahon na ayaw mo na. Parang nang bumangga sa pader. Una na mawawala sa iyo pag ikaw tumatakbo, lakas mo. Susunod, ang iyong endurance, bibigay na. No? Susunod yan, perseverance. Wala ka nang bibigay. Susunod na bibigay, yung sarili mo na, ayaw na, I want to give up. Pero what will keep you running? Faith. Faith. I can do all things through Christ who strengthens me. Yun na lang. Alam mo na wala ka nang magagawa, si Jesus na lang ang magtatawid sa iyo. No? Yan. I may have run the marathon, but I may have run half of it on faith. Yung aking t-shirt noon, sinadya kong minarkahan dito eh. Yung Isaiah chapter 42, yung sinasabi doon na they that hope in the Lord, no? Please help me. Rise up on the wings of eagles. They shall run and not be weary. You want another line ko. They shall run and not be weary. Tuwa-tuwa yung mga nasa likod ko. Wow, sana. They shall run and not be weary. Kasi nakikita nila yung sa likod ko. They shall walk and not faint.
Yun yung nagkagasolina na sa iyo para tumakbo. To keep on running the race of life. It's the Lord Jesus Christ. Paano natin tapusin yung tapoy Kristiyano? Sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 2, iwagin mo ang mga pabigat at mga kasalanan na yan. No? Lay aside the weight and the sin that easily beset us. And then what do? Run with patience the race that is set before us. Paano? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa ating sports fest, as we go through the games, let's keep that in mind. No? Let's keep that in mind. Let's meditate that for us to be able to play a good game, we should be able to play with that in mind. That if we finish the Christian race, we'll not only gain a corruptible crown, but we will gain an incorruptible crown, and that is eternal life in the Lord Jesus Christ. The Lord bless you all. Maraming po salamat sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Dito muna. Harap muna. Para sa ating gloria, si Lord. Nag-apres pa na hindi nakakawa. Okay. Dito na. So, meron tayong interview portion lang muna. Ano kayo mo? Ilan taon ka na? Steve. Si Camille, ilan taon ka din?
Lari mo muna. Papilahin mo muna, papilahin mo muna. Dali lang, dali lang. Okay, we go to number 16. Number 16. Just as now. Number 16. Number 16. Wow! Number 11. Number 11. 3 points by